Miss me already? He jokingly added. Napansin ang ginamit nitong unan na yakap-yakap ng dalaga. Ngunit binabuti ni Rain ang huwag sumagot at ano naman ang sasabihin niya kung sakali. Magpapasalamat ba siya dahil sa maganda at masarap na sandaling pinagsaluhan nila? Pero napatili siya nang muli nang bigla siya ni Froilang buhatin paharap. I'd love to make love with you right now. Pero baka lumamig ang niluto kong almusal para sa'yo. Wika ni Froilan na hinalikan ang tungki ng ilong niya. There she could no longer pretend. Nagluto ka para sa akin? Gusto na rin nang makatiyak na tama ang narinig at hindi siya na dinadaya ng kanyang pandinig. Yes, I did. May pagmamalaki sa himig na tinig nito. Gustong maluha ni Reyna sa tuwang lumulukob sa dibdib niya. Kanina lang ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa, pero ngayon ay mistula siyang idinuduyan sa alapaap. Inangat ni Reyna ang isang kamay at marahang hinaplos ang tumutubong buhok sa mukha nito. Maraming salamat, senyorito. Ganting biro ni Reyna rito. He chuckled na pumupuno yata sa 4 na sulok ng silid niya. My pleasure. Inabot ng mga labi nito ang bibig niya sa kaginawaran ng masuyong halik na kaagad niyang nirespondihan. She moaned in between their kissing as she felt his tongue inside her mouth tickling her. Pero kaagad din itong pinutol. You better get up now, lady, or else you'll end up screaming and crying with pleasure. Wika ni Froilan ang ibig sabihin ay bago pa sila humantong sa pagniniig. Napangiting sumang-ayon si Reyna rito. Bumangon buhat sa pagkakahiga si Froilan. Naglakad palapit sa may bandang bintana at bahagyang binuksan ng kortina, marahil ay upang hindi siya gaanong masilaw si liwanag mula sa labas. Akmang tatayo siya mula sa kama nang pigilan siya ni Froilan. Saan ka pupunta? Pinigilan siya nito sa pagtayo saka inilalayon pabalik sa kama. Maliliko, sabi mo get up. Wala sa loob na tugon niya. Kinuha ni Froilan ang tray ng pagkain at nilapag sa kama. Breakfast in bed? Napangiti si Reyna, nakatitig sa ginawa ni Froilan. Open your mouth. Itinaas nito ang kutsarang may lamang sinangag upang subuan siya. I think I can manage to... Nah. Just let me feed you. Nakangiting putol nito sa sasabihin niya. Okay. A massive part of her replied at sumunod sa kagustuhan ng lalaki. How is it? Masarap. Ikaw ba talaga nagluto nito? Baka naman ipinaluto mo lang ito kay Aling Aurora. She teased him. Ouch. That's right, babe. Kunwaring nasaktan ito pero nanatiling nakangiti. Nangingislap ang mga matang nakatitig sa kanya at kanina pa si Reyna naaasiwa sa klase ng mga titig nito. Narealize niya kung gaano ito kagwapo, lalo na sa malapitan. You still have a lot of things to know about me. He smiled genuinely. So let's start to know you then. What else you're capable of that I need to know? I can make you scream and calm whenever I please. She felt the sudden heat of her cheek. Nagulat si Reyna sa tinurang iyon ni Froilan dahil may katotohanan iyon. Alright, naniniwala naman ako sa'yo and I want more of your food pero hindi ko yata mauubos ito mag-isa. Iniwas niya ang paningin pero hinaplos ng isang palad ni Froilan ang kabilang pisngi niya. I like it when you're blushing, sweetheart. Pero kailangan mong ubusin lahat ng yan because I'll devour you after. Walang patumpik-tumpik na wika ni Froilan at kinindatan siya. Si Reyna ay lalong nagkulay pula ang mukha. Alam niya ang nais nitong ipabatid at nakikita at nararamdaman niya ang pagnanasa sa mga mata ni Froilan. Dadalhin kita mamaya sa ospital. Wanna pay a visit to your father as well.
She looked at him as she couldn't believe herself of what she heard from him. Tama ba ang narinig niya? Hindi ba siya dinadaya lamang ng pandinig niya? Ito pa rin ba ang Froilan na kilala niya? Hindi ba galit ito sa papa niya? Ayos ka lang ba? Hindi mo ba gustong ideyang dalawa ng iyong papa? Nakita ni Rina ang lungkot sa kislap ng mga mata ni Froilan. Hindi naman sa ganon. Hindi lang siguro ako sanay. Hinawakan ni Froilan ang palad niya at bahagyang pinisil. Everything will be alright from now on, sweet. Saka ngumiti at dahil sa sinabing iyon ni Froilan ay nangislap ang kasiyahan sa mga mata niya. Umaasa siyang napatawad na nito ang kanyang papa. She felt so overwhelmed as happy consumed thought her. Wala sa rin ang pasisitla ng ligayang nadarama niya. Pagkatapos ng kumain ay tinupad nga ni Froilan ang sabi nito. Dahil siya naman ngayon ang pinagkakaabalahan ng lalaki. He got busy from kissing and touching her. Sino ba naman siya para tumanggi sa magandang pagkakataong iyon? Sinamahan siya ni Froilan sa ospital katulad ng sabi nito sa kanya noong isang araw. Hindi rin ito umalis sa tabi niya habang naroroon siya. Maliban kung may importante itong tawag ay nagpapaalam ito sa kanya pero kaagad din bumabalik. She felt so glad for the first time that Froilan was there, not to nag her but to support her. She was about to cry that day when he pressed her hand and told her to be strong for her father, that he'll soon recover and be with her. Naalala pa ni Rina ang sinabi ng Nanay Dolores na naging madalas ang pagdalaw ng binata sa papa niya nitong nakaraang linggo. That was the day na hindi ito umuwi ng mansyon. At kung minsan raw ay nagkakasalinsinan silang dalawa. Ayaw lang ipabanggit ng binata na nagpunta ito sa ospital. Minsan na rin daw nitong nadatnang umiiyak ang lalaki at nang tanungin ni Nanay Dolores ay kaagad itong lumabas. Nag-alala si Rina para sa binata pero hindi niya maiwawaglit sa damdamin ng kasiyahang nadarama niya sa kaalamang dinadalaw nga ni Froilan ng kanyang ama. Gusto na rin maniwala ng puso niya na hindi na ito galit sa papa niya. Kung pagbabasehan niya ang mga kabutihang namamalas niya itong mga nakaraang araw. Kung sa bagay, noon pa man ay batid na niyang busilak ang puso ng binata. Kahit noong unang araw pa lang ito sa mansyon, ay napansin na niya ang magandang pagtrato nito sa mga kasambahay nila at sa mga manggagawa sa asyenda, pero taliwas ang pagpapakita nito sa kanya. Nag-iiba ang pag-uugali nito pagdating sa kanya. But that was before. Ngayon ay para siyang prinsesa kung tratuhin ni Froilan. Ni ayaw siya nitong tumulong sa mga gawaing bahay o kahit ano na magiging dahilan para mapagod siya. Lihim siyang natutuwa roon. Pero siya yung tipo ng babaeng hindi mapapalagay kung walang ginagawa. Who'll have thought that Froilan could be as sweet as honey all the time they were together. Her heart filled with happiness every time she was with him. And there was nothing she could wish for, maliban na sana'y hindi siya nananaginip lahamang dahil masyadong naggagalak ng sobra-sobra ang puso niya. Reyna smiled back at the gorgeous man waving at her 2 kilometers away from her. She was surprised that Froilan surpassed her. She never thought that Froilan can ride a horse. Dahil sa tuwing nagpupunta ito ng taniman ay kotse ang ginagamit nito. But what she had have witnessed was absolutely stunned her. He was damn good at riding a horse. Tila sanay na sanay ito sa pagpapatakbo ng mabilis. Lulan ito sa Wheatie, the white stallion Arab breed na nabili pa ng papa niya sa Dubai 7 taon na ang nakakaraan. Mailap ito at tanging ang kanyang papa at siya lamang ang nakakasakay rito. Isa ito sa paborito niya bukod pa sa kabayo niyang si Snow. At ang nakakagulat pa ay mukhang kasunda ito ni Wheatie samantalang noong unang sakyan ito ni Nathan ay hindi lang 2 beses nagwala ang hayop but for Froilan, napakadali lang nito paang paamuhin si Wheatie. Tila ito eksperto sa larangang iyon at namamangha siya. Ayos ka lang ba? Si Froilan na binalikan siya. Marahil ay nagtataka ito dahil bigla siyang tumigil sa pagpapatakbo kay Snow. Hindi mo nabanggit na mahusay ka palang mga bayo. I mean, you're an expert.
Humagalpak ito ng tawa sa ngumiti sa kanya. Pagkatapos ay minandohan ng kabayo na lumapit sa tabi niya. Diba sabi ko sa'yo, you have a lot of things to know about me. At isa ba sa mga katangian mo ang pagiging mahusay sa pangangabayo? Simpatiko itong ngumiti. 3 kalahating taon akong naging trainer ng pangangabayo sa Texas, sa rancho ng kapatid ng papa. Tuwing bakasyon ay nagpupunta kaming magpipinsan sa ranch to spend our holidays and to work as well. But that was 5 years ago. Hindi nakakapagtaka kung bakit magaling ka. Matalino at mabilis lang talaga si Witty. Bali walang sagot nito na hinimas-himas ang katawan ng kabayo. Tara ron sa ilalim ng puno. Namumula ng mukha mo sa init. Giyakag ni Froilan dito. Froilan held her hand after he tied the rope around the tree. He then took out of the good morning towel in his pocket and gently wiped the sweat on her face. At nukmabagnas dahil at minyaw dengan naladag mo na ingat akan nagamasrugis ni Resi. Nali office mo di naman na bakit? Halad-dalad nga o niya piya kalal nga biang utli haram. That's the date na lorf na may hatsad ni would na wadi na shish. Stay hasad na iwood waklawat gate. Mahingit naps ka na zawish. Her horse life sa napahingin. Froilan laughed that echoed all around. You never fail to make me laugh. Pagkasabi niyon ay ikinulong nito ang mga palad sa mukha niya saka ginawa rin ng halik ang mga labi niya. I love kissing you, Reyna. Mika ni Froilan nang pakawalan ang bibig niya. Si Reyna naman ay napakagat na lamang sa ibabang mga labi. She loved kissing him too. At hindi niya lubos akalain na masarap pakinggan ang pangalan niya kapag si Froilan ang bumibigkas. Nakasanayan ka ng pagdadala nito. Itinaas ni Froilan ang hawak-hawak pa rin niyang good morning towel. Hindi papayag ang inay na matuyuan kami ng pawis na kuya kapag nasa labas kami at naglalaro. Nakangiting dagdag ng mga binata na tila sinasariwa sa memorya ang nakaraan. Hindi tiyak ni Reyna kung si Mrs. Aquino ba ang tinutukoy nito o ang namayapa nitong ina. Bigla ang pagbundol ng kirot sa dibdib na Reyna. Nakaramdam ng lungkot para sa binata. Gusto niya itong tanungin kung galit pa rin ba ito sa kanyang papa. Pero pinangungunahan siya ng takot na baka magbago ang pagtingin nito sa kanya kapag hahalungkatin pa niya ang nakaraan. But she can't just ignore the fact that her father was the reason kung bakit naulila ang lalaking mahal niya. Hindi lang 10 beses niyang hiniling sa Panginoon na sana ay magkamali na ang papa niya upang marinig niya ang panig nito. Something wrong? Wala. Ngumiti siya at yumakap dito. Ilan kayo magkakapatid? Tanong ni Reyna nang humiwalay siya. Hindi siya kaagad sinagot ng binata, pagkos ay inilingkis ni Froilan ang mga baso sa baywang nito, pagkatapos ay hinagkan nito ang buhok niya. Ang sunod ni Froilan na ginawa ay hinawakan ng kamay ni Reyna, saka pinaupo sa damuhan sa ilalim ng mayabong na punong kahoy. Pinaupo siya ni Froilan sa kandungan nito na parang bata. Ang mga braso naman ni Froilan ay nanatiling nakayupo sa bewang niya. Gusto na rin ng tumanggi dahil nararamdaman niya ang matigas na bagay sa pang-upong bahagi ng katawan niya at batid niya kung ano ang bagay na iyon. Pero ayaw niyang masira ang magandang mood ng binata. Alipin na yata siya ng pag-ibig niya sa lalaking ito. Sa isip-isip niya. I have only one brother. Sagot ni Froilan na tumaas baba ang dibdib. We didn't grow up together as we've been separated for many years. But we met last week. At magugulat ka kung sino siya. Ngumiti ito sa kanya. Froilan decided not to tell her about Nathan because he wanted to surprise Reyna. At nakakatiyak itong magugulat ang dalaga kapag nalaman nito ang katotohanan. Isa pa'y umalis din kasi kaagad si Nathan. May mahalaga raw itong aayusin pero babalik din ito 3 araw mula ngayon. Kilala ko ba? You'll find out, sweetheart. But yes,
You knew him very well. Sagot niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.